pa si Karina Sotilia sa detalye. Kini mo'y eksa nasud sa simbahan sa Simala ganinang buntag sa pagpahigayon ni Cardinal Vidal sa Santos nga misa sa adlaw nga natawhan ni Birhen Maria. Naghuot sa simbahan ang mga nitambong sa misa. Sa gawas, waig sapayan sa mga deboto ang kainit sa panahon. Daghan ang nagpamisa na nagkot og kandila og naglinya paghawak sa Birhen. Ang uban nagpiknik dihasab ang nagkadaiyang patigayon sama sa mga namaligya og lana og mga nobinaryo. Hapsay-sab ang pagsudgawas sa mga deboto tungod sa presensya sa kapulisan ug mga barangay tanod. Kagwanta jud mi kay tungod sa among pagtuo. Kay naanad na pud mi nga mura na lag among gi. Sani murag tulumanon na lang. Diha say mga masakiton nga tuyong ni duaw sa simbahan sa panghinaot nga maayo sa ilang balatian. Akong tumong sa pagsimba nga maayo ko ning akong sakit nga. Sakit kaing akong tanang kalawasan. Nya dili ko kalakaw. Atol sa misa sa kardinal, iyang gipadangat nga ang labing maayo nga regalo alang sa adlaw sa Birhen mo ang pagtabang sa mga nanginahanglan. Sometimes we are here for miracles. We would like to witness miracles, which is not necessary for our faith. Miracles are used by God as instrument to strengthen us, no? Bisan sa kontrobersiya nga naglambigit sa mga nagduma sa simbahan sa Simala, human gireklamo sa ilang kanhikauban nga si Venancio Cabillon ang pangurakot ug immoralidad ug sa pagpasaka og kasong libelo batok sa kardinal. Matod sa kardinal, di ni makapugong niya nga mumisa sa Simala. Karina Sotilia, ABS-CBN News. Pundok sa mga siyentipiko sa Silliman University sa Dumaguete City nakadiskubre og talagsaon og nagkanihit nga mga matang sa dolphins sa kadagatan sa Negros Occidental. Si Rachel Dangin sa report. Abril ning tuiga na diskubrihan sa mga sakop sa Institute of Environmental and Marine Sciences sa Silliman University ang Irrawaddy dolphin sa kadagatan sa Bago Pulupandan. Ang Irrawaddy dolphin way simod ug may gamay nga dorsal fin. Color gray ug may gitas-on nga 2.5 meters. Sagad ni makita sa mga freshwater estuaries sama sa Malampaya Sound sa Palawan ug Guimaras sa Iloilo. Apan mato ni Dr. Luella Dolar sa Institute of Environmental and Marine Sciences sa Silliman University, endangered na ang maong dolphin. 30 hangtod 40 na lang kini kabuok sa maong dapit. We found that the same individuals nga ara sa Guimaras were also found in Bago. So it looks like they just moved between Iloilo Street. Paladman pa nilang Dr. Dolar ang pagtuon sa mga Irrawaddy dolphin. Uban sa Institute of Environmental and Marine Sciences nga nabantog nga labing dakong marine laboratory sa Kabisayan ug Mindanao. Not just an educational facility, not just a research facility, but it is also an interpretive facility. But ipasabot, doon natin mga exhibits, nga interactive pod, nga open to the public, and they can learn something about the coast and the marine. Ang Silliman University mooy unang nahimong research arm sa nagkadaiyang marine and coastal breakthroughs sama sa whale shark nga nakitaan sa Barangay Piapi ug leather turtleback nga nakitaan sa Amlan, Negros Oriental. Rachel Dangin, ABS-CBN News, Dumaguete City. Ang pasiunang husay sa kaso batok sa gipasangilang finance officer sa komunistang New People's Army nga si Ramon Patriarca naggubot karong adlaw nunod ni sa suway nga pagkikinabi ni Patriarca sa mga sakop sa media sa Subo. Si Carmi Cabanlit sa report. Wa mahinayon ang pre-trial conference sa kaso nga gisangat sa giilang finance officer sa NPA, Ramon Patriarca. Tungod kay wa makatambong ang mga gireklamong opisyal sa kapulisan nga sila si kanhi Bureau 7 Director Ronald Roderos ug kaubanan. Tungod ini, kalit nga nipakita og suwat si Patriarca sa mga sakop sa media nga may markang silutan. Buka nga gikasuko sa mga sakop sa SWAT ug BJMP nga ni-escort niya. Gikumot ang papel o gibabagan si Patriarca nga makighinabi sa media. There was torture. And torture is cowardly of all things. Cowardly.
Ang abogado ni Patriarka ni insistir gi-torture iyang kliyente. Torture cannot and will not. Gibasa pa ang suwat ni Patriarka alang kang Presidente Aquino. Noy ay napod nga kaso. The incident in this case happened in February 2009. It's already 2010 and it's going to be 2011. Gitakda karong Nobyembre 10 ang pre-trial conference sa kaso. Stop torture! Karmi